Good day sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay shout out muna tayo kay Fia R3, Hilmar Padilla, Jersium Lubico from Cagayan de Oro, Derwin Avila. Sir Derwin, good morning po. Manny Visayas, Arlinda Suyat. Kasi itong si Manny Visayas, ito po yung isa sa nag-abit sa ating pahulugan po. Gusto niyang makita na daw yung manok niya. Medyo kulang pa sa laki Sir Manny, kasi hindi ko pa hindi ko pa sila inaisa-isa po na parang hardening mga kaibigan, kasi medyo kulang pa sa laki po. Medyo mga isang buwan pa siguro para ma-hardening natin yung manok natin. Ito na may medyo konti lang, kasi konti lang naman ang nagano sa atin sa pahulugan natin, pero sigurado tayo makapagbigay ng healthy na manok at saka magandang manok po. At saka may makasunod din ito, medyo kunti lang din, siguro mga 15 chicks lang siguro yun. Alam naman natin na mabuhay natin yan lahat. Meron pang pa isa-isa. Pero yung mga nagabil sa ating pahulugan, huwag kayong mag-alala po, kasi talagang may bigay natin yung magandang manok mga kaibigan. Tayo naman ay hindi lang sa ngayon. Dati pa ay alam naman nung nag-abil sa atin na nakapagbigay tayo ng magandang manok po. Hindi lang magandang manok, may mga palo talaga. Yun lang po ang ating maipangako sa ating mga nag-abil sa atin mga kaibigan. Kaya itong pag-usapan natin ngayon ay itong tungkol sa ano ba ang una nating hanapin sa kung tayo ay isang breeder. Ito bang broodhen o itong gawin nating broodstag o broodcock man ito mga kaibigan. Sa akin po dyan mga kaibigan ay gusto ko pong hanapin ay yung una, yung yung talagang broodstag natin, yung gamitin talaga nating ganador po, kasi yung broodcock naman o broodstag ay hindi tayo mahirapan, kasi maibitaw naman natin yan at saka makita natin yan sa pormahan nila at saka yung sa kulay, yung talagang una nating malalaman talaga natin yung estilo ng away ng isang manok. Kaya yung inahin kasi medyo medyo pagtuunan mo talaga ng pansin niya, kasi hindi natin may bitaw yung babae. Pero sa akin mga kaibigan, dati po ay talaga ibitaw ko yung mga inahin po para malaman natin yung palo ng isang manok po. Sa atin naman po ay bilang isang magmamanok, maghanap talaga tayo ng idea o na medyo kakaganda sa ating pagbibreed po. Pero ang una natin kunin mga kaibigan, lalo na ngayon, panahon ngayon ay medyo mahal na yung mga gamitin natin mga broodcock o broodhen man. Pag hindi naman tayo nagpalabas ng pira mga kaibigan, na maiwanan naman tayo. Kasi ang mga pang broodcock natin ngayon ay nagre-range na po sa 15,000, 20,000. Sa akin lang 18,000 po, napakamura lang po. At saka mga kaibigan, kasi magbe-breed tayo, siguraduhin talaga natin yung broodcock natin ay o broodstag man na gamitin natin ay talagang may mga palo po para hindi tayo maboard mga kaibigan. Kasi ako dati na-experience ko na yan yung magaling ang hinahanap ko, pero maboboard ka mga kaibigan, kasi lalo na pag kulang sa palo yung manok mo, anak ko, nakaka-board po. Hindi katulad yung maraming palo yung manok mo, ay talagang mamana po sa kanilang offspring mga kaibigan, totoo yan. Kasi ang manok naman pag medyo may edad na mag-matured yun, lumalabas na yung mga ilag, yung mga salta, yun talaga, lalo na pag manok may sweaters, lumalabas talaga yung mga ilag,
yung mga salta sa isang manok, hindi ho talaga yan maiwasan mga kaibigan. Talagang malabas na, lalo na pag medyo mag-mature ng isang manok po. Mag-iba talaga ang ugali nila mga kaibigan. Kaya sa akin, mas prefer ako na unahin ko yung broodcock na hanapin po kaysa isang broodhen natin mga kaibigan. Ayun lang po. Ito sa atin naman ay bilang isang breeder din. Hindi naman tayo sikat na breeder, mga gilid-gilid boys na tayo, pero paghanap pa rin tayo ng medyo ma-enjoy din tayo sa ating pagbe-breed po. Lalo na sa mga broodstag natin na gamitin mga kaibigan, ay talaga pong hanapin natin yung may mga palo talaga. Kasi ang sa inahin naman, yung formado nila, yung formahan nila. At saka kung gusto mo, pwede mo namang ibitaw din yung mga babae po para naman makita mo talaga na may mga palo yung isang manok mga kaibigan. Kaya sa atin po, ito po ang aking estilo sa paghanap ng isang broodcock o broodstag ang gagamitin. Andun, given na yung pormahan mga kaibigan, yung kulay, pormahan ng isang manok. Pero napaka-importante po, yung palo ng isang manok po, yun lang talaga mga kaibigan. Yun lang po, ito po ay talagang usapang magmamanok lang bilang isang breeder. Talagang gusto natin yung broodcock na gagamitin natin ay yung talagang may mga palo po, yung may pamatay na palo at saka may pang last breath mga kaibigan na ayag bibi po. Yun lang talaga, yun ang hinahanap natin sa isang manok po. Ang conditioning naman mga kaibigan, madali lang yan matutunan po, lalo na pag ang ginagamit mo ay inerbon bituin lang. Nako, madali mong matutunan yan mga kaibigan. Kaya sa atin po ay ang hanapin natin sa isang broodstag ay yun talagang may mga palo na manok po. Yun lang talaga. Ayun lang ang pag-usapan natin sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po.